Good morning! Ito na yung unang araw mula nang dumating ako dito sa amin. Magkatabi nga kaming natulog ni nanay. Pagising ko ay wala na nga siya sa tabi ko. 6:00 pa lang ngayon ng umaga. Munti ko pa nga makalimutan na wala pala ako ngayon sa Japan. Buti na lang at nagising ako sa tilaok ng manok at saka sa ingay ng mga motor. Kaya na-remind ako na nandito na nga pala ako sa amin. Maya-maya pa nga ay pumasok na si nanay. Inaantay niya pala akong magising. Kasi sabi niya, susubukan na raw niya yung bago niyang bag, yung regalo sa kanya ni Kevin. Tuwang-tuwa nga siya dito. At bagay na bagay raw kapag magsasamba siya. Paglabas namin ng kwarto ay gising na rin pala si tita. Tapos meron na rin nakahandang mga kape. Sobrang na-miss ko yung mga ganitong umaga. Tapos mag-aalmusal lang sabay-sabay. Yung mga bata naman dito sa amin ay nakapasok na sa school. Naghihintay na kami ngayon ng malulutong almusal. Heto nga't yung tita ko ang nagluluto. Maya-maya pa nga ay nagpunta na rin dito sa kusina yung mga bisita namin. Dito rin nagstay kina nanay sina Tito Raven at Tita Edna. Sabay-sabay na kaming lahat mag-aalmusal. Ngayon nga lang ulit ako nakakain ng ganitong breakfast. At lalong mas masarap kumain ngayon kasi salo-salo kami. Inuna ko nga itong pandesal kasi ito rin talaga yung na-miss kong isawsaw sa kape. Tapos dumating na rin ang mama ko at saka yung bunso naming kapatid. Malapit lang din dito yung bahay nila. At habang nag-aalmusal ay nagkukwentuhan kaming lahat. Hindi ko talaga ipagpapalit yung mga ganitong moment. Kahit ang simple lang ng buhay namin ay masaya kami. Sobra ko ang na-miss tong mataba kong kapatid. At talaga namang nanggigil ako sa kanya. Half sister ko siya pero para ko na rin siyang anak. Lalo nga siyang tumaba ngayon. Kaya ang sarap tuloy panggigilan. Maghahanda na ako para maligo ngayon. At pumasok ako sa kwarto ng mga pinsan ko. Manghihiram kasi ako ng damit dito kay Jana. Nandito pala yung mga damit niya sa aparador na desusi ng gunting. Si Jana nga pala ay kapatid ni Joy. Kung naaalala niyo pa ay nagpupulis kong pinsan. Pagbaba ko dito sa kusina, nagluluto na pala si nanay ng paborito kong luto niya. Kilayin ang tawag namin dito sa Kapampangan at igado naman sa Ilocano. Sobrang sarap kasi talaga ng pagkakaluto ni nanay. Kaya naman agad kong nirequest sa kanya yan. Pagkatapos kong maligo ay nag-skincare na ako. Syempre, dala-dala ko pa rin talaga tong mga to. Ilagay ko na lang din sa yellow basket kung gusto nyong itry. Maganda yung toner na to. At pati na rin tong sunscreen. Marami na nga din nakasubok at nagustuhan nila. Nagbihis pa nga ulit ako kasi pinahiraman naman ako ni tita ng dress. Medyo masigip kasi yung kay Jana. At ngayon nga ipupunta kami sa bahay namin kung saan kami lumaki at nakatira dati. Kasama namin sina Tita Edna at Tito Raven. Excited na nga ako makita kasi pinarenovate ko yun habang nasa Japan ako. Unti-unti kong pinaayos. Dito nga pala kami dumaan sa likod. Mula kasi kila nanay ay may shortcut dito. Masukal nga lang. Tapos maraming asong natahol. Pero hindi naman sila nangahabol. Dati ay kami pa lang yung bahay na nandito. Pero ngayon marami na kaming kapitbahay. At bukay rin talaga dito sa amin. Kaya presko ang hangin at tahimik. And welcome sa aming bahay. Ang laki na rin talaga ng pinagbago. Simple lang dito sa lugar kung saan ako lumaki. Baryong baryo talaga. Bago ko umalis ay hindi na nga maganda yung pintura. Tapos may mga butas na rin yung mga bintana. Kaya pinapalitan ko yung mga yun. Nagustuhan nga ni na Tita Edna itong lugar namin. Sabi presko nga raw. At dito na nga rin pala kami magla-lunch sa labas ng bahay. May inihaw kaming tilapia, inihaw na bangus at saka pakbet. Magsasalo-salo kaming lahat dito. At dahil nga nasa bukid kami at marami-rami din ang mga puno, kaya naman presko talaga dito. Sobrang sarap ng tanghalian namin. Agad nga akong kumuha nitong kilayin ni nanay. Kung may pwesto nga lang sana, pagtatayo ko ng karinderya tong si nanay. Sa kanya kami nagmana lahat ng husay sa pagluluto. Pagkayari ko ang kumain, pumasok naman ako dito sa bahay. Maaliwalas na ngayon. Sunod ko naman tong ipapatiles. Siya ko yung kapatid ko at mga pinsan ko. Aba, nag-chill pala sila dito kasama si Dre. Ang ganda ng bonding ng mga batang to. Nagpagawa na nga rin pala ako ng dirty kitchen. Kaya ngayon, mas lumuwang-luwang na dito. Noon nga lang ay muntik na naming ibenta tong bahay. Pero dahil sunod-sunod na rin ang blessings na dumating sa akin, hindi na namin kailangang ibenta. Pabalik na kami nito ngayon kila nanay. And fast forward 3 PM na nga nito ng hapon. At nagmemerienda naman kami ngayon ng buko pie na galing sa Tagaytay. Naku, mukhang mananaba yata ako dito. Buti pang tita ko, mas payat pa siya sa akin. May abs at mga muscles. Nagbihis nga ulit ako kasi may pupuntahan kami ni Joy. Pupunta kami ng sementeryo ngayon para bumisita sa puntod ng mga magulang niya at saka kay tatay. Hiniram namin yung tricycle ni mama. Yung mga magulang ni na Joy, dito lang din malapit sa amin na living. Mga 15 minutes sa drive gamit ang tricycle. Magkasunod nga lang na namatay sina tito at tita. Ang papa ni Joy ang kapatid ni mama. Si tito ang panganay sa kanila. Kung sobrang dami lang sana ng pera namin noon, siguro nandito pa sila ngayon. Anyway, everything happens for a reason. Mas maganda pa rin ang plano ng Diyos sa kanilang magkapatid. At kahit wala na yung mga magulang nila, hindi naman sila nawala ng pamilya. Magkatabi nga sina tito at tita rito. Pagkarating namin ay nagtirik na ako kaagad ng kandila. Tapos kinakausap ko sila. At sabi ko nga andito na ulit ako. Kung pwede nga lang sanang pabangunin sila at ipagamot ulit. Naku, ginawa na namin. Pero di bale, payapa na sila ngayon. Buti na lang din at matatapang tong mga pinsan ko. Pagkatapos namin kila tito at tita, nagpunta naman kami sa bayan para si tatay naman ang bisitahin. Mga 20 minutes din na biyahe mula dito. Ang hirap umahura sa tricycle.
Pero in fairness, mas maraming nasasakay to kaysa sa kotse Nung bata nga ako, kapag hinahatid sundo ka ng tricycle sa school, mayaman ka na nun. Anyway, nandito na kami sa sementeryo dito sa bayan. Dito naman nakalibing si tatay at saka yung nanay ng lola ko. Dito sa amin, normal lang yun, yung sama-sama yung mga buto. Taon-taon nga tuwing piyesta ng patay, parang nag-reunion na rin kami. Kasi sama-sama rin kami nagpupunta rito sa sementeryo. Tapos dito na kami kumakain, nagbabanding, hanggang maggabi. Nagtirik na kaming dalawa ni Joy ng kandila. Tapos ayun, nagstay lang ulit kami ng mga 5 minutes. And then umalis na rin kami dito. May pupuntahan pa kasi kami. Ewan ko ba kasi dito kay Joy kung bakit pa niya pinasok tong tricycle. Hindi tuloy namin mailabas kasi walang pagbubueltahan. Kaya hinila tuloy namin hanggang dun sa labasan. Pagkatapos namin sa sementeryo, nagpunta ako dito sa bahay nila Charlene, yung kaibigan ko at kaklase ko rin noon sa nursing. Sumalubong sa amin yung mama niya kasi wala pa raw siya. Lumabas pala't nagpunta sa bayan. Kaya pinapasok na rin kami ni tita. Pero maya-maya lang din ay dumating na rin naman siya. Kaya sabi ko nga nagpunta ako rito para makimerienda at naghatid na rin ako ng konting pasalubong. Nung magagabi na nga nagpaalam na rin kami. Kikitain pa kasi namin sila mama dito sa plaza at andito nga silang lahat kasi dito daw nila gustong mag-dinner. May mga baon pa nga silang dala-dala at para na rin daw makapasyal sa Tito Raven at Tita Edna. Noon pa lang kapag malapit ng Pasko madalas kami dito sa plaza. Maganda kasi rito at maraming mga bentang mga pagkain. Nagbaon sila ng tinapa, itlog maalat, tsaka kamatis. Tapos nagdagdag na lang din ng lechon manok at yun ay pinagsalusaluhan namin. So ayun, hanggang dito na lang muna. Abangan nyo pa sana yung mga susunod kong vlogs dito sa Pinas at mas makikilala nyo pa ako lalo. See you sa susunod. Bye!